Actually, may mga nakausap po tayo regarding to that po 'no, yung, mga, kaga-graduate pa lang. Sila rin po yung isa sa mga, kumbaga yearly nagpapataas din po 'no ng mga, wala pong trabaho, kalodi. Ang dinadahilan naman po ngayon ng mga fresh grad, nahihirapan po kasi sila maghanap ng trabaho dito sa taas po ng standard ng, iba't ibang, kumpanya na nais po nilang, pasukan na kalodi. 'No, na 'yun nakapag-aral na, meron na pong diploma, 'no? At ang hahanapin naman po ngayon, hahanapan ka ng mga 2 years experience. Isa po ba 'yun, Ka-Lodi? Sa mga epekto rin po ng mga nakikita po natin na yung sinasabi po nating 11 million ng mga manggagawang Pilipino o ng mga Pilipino etong wala pong, trabaho, sa kasalukuyan, Ka-Lodi? Tama ka at tama rin yung obserbasyon ng ating mga graduates. Talagang graduates ka na pero mahihirapan ka pa rin maghanap ng trabaho dahil ah, ang taas ng mga standard. Ngayon itinataas ng mga kumpanya yung standard dahil alam nilang ang daming walang trabaho. Kaya sa milyon na bilang ng mga walang trabaho, ng mga bagong graduate, hindi naman nila ma-absorb lahat. Napakaliit lang ng kukunin nila. Halos 5% lang ng makukuha. Kaya pinipili nila yung pinaka doon sa mga graduate. Kaya maraming graduates tayo ay tambay ngayon. Bukod pa, doon sa mataas ng standard, ay napakababa rin ang sahod na ibinibigay sa kanila kumpara sa sahod na natatanggap ng mga manggagawa sa ibang bansa na may ganun ding trabaho. Kaya sila naiinganyo na mag-abroad para mabilis silang makatulong sa kanilang pamilya, lalo't sila yung inaasahan. Kaya marami sa ating mga graduates ay nag-abroad, kaya ang resulta, brain drain tayo. Dagdag ko lang, Justin, dumadami ang walang trabaho sa atin, patuloy, palaki ng palaki, dahil yung ating gobyerno ay walang program paano i-absorb sa trabaho yung mga newly graduate. Wala silang program. Hindi nila pinauunlad yung ating sektor ng agrikultura at lalo na yung ating sektor ng industriya na dapat tayo ang gumagawa ng mga produktong ating kailangan. Nakaasa ang ating gobyerno noon hanggang sa ngayon sa puro imported na yaring produkto. Yan yung problema. Dapat sana tayo na ang gumagawa para magkaroon ng trabaho dito. Pero hindi yan ginagawa ng gobyerno, hindi naglala ng pondo para sa pagpapaunlad ng industriya dahil nga pinaasa tayo sa imported. Yes po, idiin ko lang po ito, Ka-Lodi, yung, ang Pilipinas, parang nagiging dependent po tayo sa mga imported, particularly mismo, Ka-Lodi, minsan sa mga bigas na dapat sana kung magbabase rin po tayo sa, bigas, bilang ang Pilipinas po ay, agri-fishery giant din po tayo o malawak etong, mga, sakahan, and yet ang Pilipinas ay, umaasa pa rin po sa mga imported, Ka-Lodi. Isa po ba ito sa mga yun nga, yung mga nababanggit niyo po na malaking epekto rin po, bakit, nagkukulang ng kabuhayan itong ating pong mga, kababayan sa ating pong bansa, Ka-Lodi? Oo, tama ka. Yan talagang isang dahilan. Wala tayong yung gobyerno natin, walang mai-provide na matinong trabaho sa ating mga mamamayan, sa ating mga manggagawa. Kaya nag-a-abroad na lang yung mga mamayan. At yun naman ay hindi dahil sa hindi alam ng ating gobyerno. Matatalino naman yun sila eh. Yung mga senador, mga congressman, maraming technocrat, alam naman nila na dapat paunlarin yung ating agrikultura, dapat paunlarin yung ating sariling industriya dahil ganyan ang ginawa ng mga bansang umunlad at nakapag-provide ng matinong trabaho sa kanyang mamamayan, lalo na sa mga manggagawa. Pero hindi nila magawa yan dahil sila ay committed sa mga kondisyon na ipinataw sa kanila every time na ang ating bansa ay mangungutang sa mga financial institution o international financial institution. May kaakibat na
mga kondisyones yan para pautangin tayo dahil baon na tayo sa utang, mangungutang pa tayo, o sige, pautangin kita, pero ano ang assurance na makababayad ka? Mga ganyang kondisyon eh. Kaya, sige, yung sektor ng serbisyo, wag mo nang gawin mo isa pribado niya na. Pangalawa, wag mo nang paunlarin yung iyong agrikultura at saka industriya dahil kami na ang magsusupply sa inyo ng inyong pangailangan. Kasama yan sa mga kondisyones. Kaya gustuhin man ng mga ng ilang senador, ilang opisyal ng gobyerno, hindi nila magagawa dahil meron silang commitment sa international na hindi natin paunlarin ang ating produkto dahil may commitment tayo, mag-i-import tayo sa kanila ng mga yaring produkto tulad ng mga cellphone, tulad ng bisikleta, tulad ng toothpick, at kahit nga galunggong na napakarami sa atin ay nag-i-import tayo. Dahil hindi nilagyan ng pondo para paunlarin ang sektor ng pangisdaan, ang ating sakahan, at ang ating industriya. Yes po. So, Kalyodi, sa pagkakaintindi ko po ng mga sinasabi po natin ngayon, kailangan bigyan po ng prioridad ng gobyerno ang sektor po ng agrikultura at industriya po dito sa ating bansa. Instead, na umasa rin po tayo sa mga importasyon. Kasi Kalyodi, sa mga ilan din, diba, kaya po nagmamahal yung galunggong na na-mention niyo po kanina. Kung matatandaan ko po, nung last year, sobrang taas din po niyan kasi sobra po tayo naging dependent sa importasyon po ng galunggong na ito po yung tinuturing na poor man's fish, ika nga po nila, na kumbaga yan po yung isda na maa-afford na mga, syempre may mga pamilya po na medyo kulang ang kita at gusto po nilang mag-ulam po ng masarap. Galunggong yung unang-una po dyan. Pero halos hindi po ma-afford ngayon yan kasi umabot pa po sa pagkakatanda ko, mga 400 pesos ang kada kilo niyan. So just imagine nung ganun pong presyo, mas mahal pa po sa presyo po o kumbaga parang pumapantay po sa kada kilo po ng baboy, Kalyodi. Tingin po ba natin, Kalyodi, kung hindi po tayo aasa po sa importasyon at ganito po sa kasalukuyan na pag-uusapan po natin yung sahod, siyempre yung mga tinda po sa market ay posibleng mababa. Sapat po ba yung kasalukuyang sahod, Kalyodi, kung hindi po umaasa ang gobyerno sa importasyon, Kalyodi? Oo. Malaking bagay yun. Kung halimbawa, kasi kung hindi tayo umaasa sa importasyon at yung mga produktong ating ini-import ay dito natin ginagawa, nagki-create ng trabaho yun. Magki-create ng trabaho. Yun. Kung yung ating galunggong ay hindi natin ini-import at dito natin binibili dahil malaki ang huli ng mga tao, dahil binibigyan natin ng supply o tulong ang ating mga mangingisda, binibigyan natin ng training, research, and development, at saka post-harvest facilities. Pinatulungan natin sila sa kanilang bangka, sa kanilang sistema ng pangingisda. Pinaunlad natin yung sistema noon. Makakapag-create tayo ng maraming pagkain at hindi na tayo mag-i-import. Kaya mura na yung ating mabibiling isda, nabigyan pa natin ng trabaho yung ating mga mangisda, ganoon din sa paghasaka at ganoon din sa mga industriya. At kung yun ay dito ginagawa, di mura, magiging mura yung bigas, magiging mura ang gulay, magiging mura ang prutas, magiging mura ang isda, at yung sinasahod natin ngayon ng mga manggagawa ay pwedeng magkasya. Pero ang problema, ang mas mataas ang presyo ng bilihin kaysa sa sahod ng mga manggagawa. At dahil yan, sa karamihan ay imported. Yung karamihan o malaking bahagi ng pangailangan ng ating mga manggagawa sa araw-araw. Kalyodi, gusto ko lang din pong mas lalo pang maintindihan itong sinasabi po natin na kaya pumapayag po ang gobyerno na tumanggap po ng mga importasyon kasi committed po sila. Yun po yung sinasabi po natin kanina na kasi meron po silang kumbaga usapan kaya ang gobyerno committed po sa pagtanggap po ng importasyon. Anong salik po itong commitment po nila, Kalyodi? Bakit hindi po nila maikonsidera
na alam naman po nila, gaya po ng nabanggit po natin, na alam naman po nila na isa po sa nagpapahirap po dito sa ating bansa itong, pagtanggap po natin ng importasyon kahit di naman na po kinakailangan, and yet, tanggap pa rin po tayo ng tanggap. Kalyo, siguro puwede po nating mapag-usapan Una, furtherly pa po. una, hindi pautangin ang Pilipinas. Halimbawa, si Marcos, uutang. Tatanungin siya ng IMF World Bank o ng iba pang financial institution. Saan mo gagamitin? Sasabihin ni Marcos halimbawa, paunlarin ko ang aking pangisdaan at saka ang aking sakahan. Pautangin mo ako ng 1 trilyon piso, parang ganon. Sasabihin ng bangko, ay hindi pwede. Bakit? Kasi kami, paano yung mga ini-export naming bigas sa inyo? Paano yung ini-export naming galunggong sa inyo? Hindi nyo na mabibili kasi magpuproduce na kayo. Di maapektuhan naman kami. Hindi pwede. Kailangan ng gobyerno ang pag-utang. Kailangan niya. Kaya, naobliga siyang tanggapin yung mga kondisyones na yon. Isa pang halimbawa, sa mga nagsasaka, bakit inilagay ni Marcos na sa batas na payagan ang mga dayuhan na mag-rent ng lupa sa Pilipinas up to 99 years? Di ba kalokohan yon? Bakit mapapayagan ang mga dayuhan na mag-rent ng lupa na unlimited halos ng 99 years sa Pilipinas? Samantalang yung ating mga magsasaka na walang lupa. Samantalang kinakapos nga tayo ng pagkain. Bakit mo ipaparent? Anong ginawa? Pagkatapos ng batas maaprubahan, ayan, yung Pax Silica na isang kumpanya ng mga Amerikano, pinayagang mag-rent ng 1,619 hectares na agricultural land. Para ano? Hindi para tamnan ng palay o ng gulay, kundi gawing AI hub, artificial intelligence hub para sa military equipment o complex ng mga Amerikano. Bili mo yung 1,619 na lupa na dapat sana agricultural ay ginawang gagawin parang industrial center para gumawa ng armas ang mga Amerikano at saka pang-intel o mga gadget para sa panggigera. Yung ganon. Bakit niya pinayagan yon? Hindi ba alam ni Marcos na kulang ang lupa sa Pilipinas? Alam niya. Pero bakit niya ibinigay? Kasi yun ang dikta sa kanya para siya pautangin. Yun ang dikta sa kanya ng mga dayuhan na nagpo-provide ng loan sa Pilipinas. Kaya ang daling makaloan ang Pilipinas kahit na napakalaki na ng utang ng Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin nakakautang kasi ang kapalit, bukod sa interes, ay yung kaluwagan sa pagpasok ng mga dayuhan o ng malaking lokal na negosyante para gibain ang ating kabundukan sa pamimina na dapat ay pagkunan ng pagkain, pumayag na yung pangisdaan natin ay pasukin ng mga malaking commercial fishing vessel na papatay sa maliit na mga mangingisda, naobliga sila dahil kailangan lang magkaroon ng liquid na pera. Yan yung problema. Tingin ba natin, Kalyodi, talagang kulang na kulang po ba ang pondo po ng pamahalaan? Kasi dito pa lang po, usapin pa lang po, kung corruption po ang pag-uusapan kasi, Kalyodi, lumalabas naman po talaga na bilyones po ang pera ng pamahalaan, Kalyodi. Talaga po bang kailangan din po ng pamahalaan natin etong umutang? Ano naman po kung yung mga sobra-sobra po o yung mga budget ng pamahalaan, Kalyodi, iilaan doon po sa pondo po ng mga nababanggit po natin na kailangang payamanin para gumaan po yung kabuhayan po ng ating pong mga manggagawa dito po sa ating bansa. Tingin po ba natin, Kalyodi, sapat po ba sana yung pondo po ng pamahalaan nang wala pong utang, Kalyodi? Nako, sobra-sobra. Kaya lang, sobra-sobra ang luho, kapritsyo, at kurakot ng gobyerno. Hindi lang itong gobyerno ito, kundi lahat ng mga nagdaang gobyerno. Bilhin mo naman, senador,
tatakbo silang senador dahil gusto nilang maglingkod. Pero ang sweldo, nasa 350 to 400,000 a month. Ang presidente, maglilingkod sa bayan. Pero bakit merong 4.5 billion na confidential at intelligence fund na hindi mo pwedeng questionin? Samantalang dati, ay maliit lang naman ang intelligence at confidential fund. Dapat nga wala, dapat ibigay yan sa militar. Yung intelligence fund, hindi sa civilian authority. Pero yung mga pork barrel, ang lalaki niyan. Yung corruption, halos 1 trillion, more or less 1 trillion ang napupunta sa pagnanakaw taon-taon. Kung mag-aayos lang tayo, halimbawa yung utang, bakit kinakailangan 11 to 40% ng ating budget ay papunta sa babayad utang? Mas malaki pa sa budget ng education, na supposedly dapat education ang pinakamataas. Pero yung pagbabayad utang, ang siyang pinakamalaki. Mga utang na hindi naman pinakanabangan ng taong bayan o hindi naman sa lahat, kundi siguro malaking bahagi ng utang ay ninakaw lang. Kaya may sapat na pondo o pera ang taong bayan para paunlarin. Ang problema, yung kapritsyo ng mga nasa gobyerno, pumunta sa gobyerno hindi naman para totoong maglingkod, kundi para magpayaman. At ang shortcut ay magnakaw. Kaya nga ngayon dito sa atin sa Pilipinas, kagawad lang. After ng isang term, nakapagpatuloy na ng sariling bahay. Kagawad pa lang yun. Yun yung problema natin. So, yun, do you believe talaga po, Calio, din na kasyang-kasya po ang pondo po ng pamahalaan if napupunta po ito sa tamang sektor, Calio din? Kung yung mga budget ng militar, budget ng pagbabayad ng utang, yung sobra-sobrang budget sa infrastructure, DPWH, ilagay natin sa agriculture. Ilagay natin sa industriya, sa mas productive na mga sektor. Paunlarin natin ang ating sakahan. Paunlarin natin ang ating pangisdaan. Paunlarin natin ang ating industriya. Tayo na ang gumawa ng mga yaring produkto na kailangan natin. Hindi ba natin kayang gumawa ng toothpick? Bakit mag-i-import pa tayo sa China? Hindi ba natin kaya gumawa ng lamesa? Bakit mag-i-import pa tayo sa Thailand? Hindi ba natin kaya mag-produce ng maraming pagkain, ng bigas, ng sibuyas para mag-import pa tayo sa China at sa iba pang bansa? Kaya natin yun eh. Ang dami nating matalinong mga Pilipino na inventor. Bakit di natin sila suportahan? Ang kailangan lang ay kumalas ang mga opisyal ng gobyerno sa kontrol ng mga big business, lokal at dayuhan. Huwag iasa ang pag-unlad ng ating bansa sa mga negosyante. Dahil ang mga negosyante ay negosyo, tubo, pagpapaunlad hindi ng bayan, kundi ng kanyang pamilya at ng kanyang korporasyon. Kaya mali na lahat ng ginawang batas halos, program at policy ay pabor sa mga malalaking negosyante. Sa katwirang pag-umunlad ang negosyo, ay uunlad din ang bansa. Mali na yon, hindi mapatunayan yan. Lahat ng pabor binigay sa mga big business, pero sila lang ang umunlad. Yung mga manggagawa, yung ating mamamayang Pilipino, ay mas bumuon ng bumuon sa utang at kahirapan. Eto, Calio D, since napag-uusapan naman na rin po natin ang utang, eto, upon reading din po sa mga articles, Calio D, tumaas pa nga po yung utang po ng Pilipinas na nasa 18 trillion pesos, Calio D. Ang taas po nitong utang po ng Pilipinas. Kurang po kayo ng reaction dito, Calio D, lalong-lalo na sa magiging epekto po nito sa ating mga manggagawang Pilipino. Totoo yan. At yan tingin ko
ay hindi titigil. Kahit sino pa ang maging presidente, kung hindi magkakaroon ng patakaran at kung ang magiging presidente at opisyal ng ating pamahalaan ay puro mga political dynasty manggagaling at ang framework ay yung pa rin pagsandig sa mga negosyante, lokal at dayuhan, hindi matitigil ang papalaki at papalaking utang ng ating bansa. Ang balita ko nga, bago matapos ang term ni Marcos, ay aabot ng 23 trillion. Yan ay from 5.9 trillion bago mo po si Duterte, naging 12.7 trillion pagkatapos ni Duterte, at ngayon ay 18 trillion na. Kaya hindi yan titigil. Dahil taon-taon, halos 2 trillion ang kulang sa budget o sa binabudget ng gobyerno. Kung ngayon ay tinatarget nila na next year, 2027, ay 7 trillion, another 2 trillion na utang yan para mapunuan. Kasi ang kayang i-produce lang ay around 5 trillion. Kaya mangungutang naman yan ng 1.6 to 2 trillion. Kaya yung 18, magiging 20 na yan. Trillion. At habang lumalaki ng lumalaki ang ating utang, mas lumalaki din ang lumalaki ang pabor o ang kondisyong hinihingi ng mga nagpapautang sa ating mga bangkong international at local, na yun ay contradict sa interes ng mga mamayang Pilipino at ng bansang Pilipinas. Isn't it alarming, Kalyodi, na ganito po yung nakikita po natin na kung wala pong magiging resolba ang pamahalaan na Kalyodi. Lalo lang magpapahirap din po, baka mamaya yung mga nasa agriculture sector natin, hindi na po sila magsaka kasi hindi naman po sila nasusuportahan. Yung mga inventor din po natin, pumunta na lang din po abroad na sila pa po yung tutulong ngayon sa mga ibang bansa para mag-import dito po sa ating. Sayang naman po yung mga talent. So, hindi po ba nakakabahala ito, mga Kalyodi? Ano po ba yung, since nakakalapit or sa mga pamahalaan, ano ho ba yung view po nila dito po sa pagkakaalarma po natin in the near future, Kalyodi? Talagang nakakabahala yan. At hindi lang ngayon nakakabahala. Mula na umupo si Marcos, senior pa, ay sinasabi na yan ng mga progresibo at mga aktivista ang kagaya ko. Ang ating pamahalaan, ang sistema ng ating politika ay politika hindi para sa masa, hindi para sa bayan, kundi politika para sa mga mayayamang negosyante, lokal at dayuhan. At hindi nagkamali ang mga aktivista o progresibo sa pagsasabing yan, dahil ngayon, yung yaman ng mga kapitalista, yung siyam na big business sa Pilipinas, yung siyam na big business, ang pinagsamasamang yaman nila ay katumbas ng pinagsamasamang halaga ng ari-arian ng 55 million Pilipino. Siyam lang sila, pero ang kanilang yaman ay katumbas ng halaga ng ari-arian ng 55 million na Pilipino. Yan ay patunay na yung mula noon hanggang sa ngayon, ang mga batas na ginagawa ng ating gobyerno, pati programa, pati policy at budget, ay pabor sa big business. Kaya ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon na tayo ng isang negosyanteng trilyonaryo, si Razon. 1.1 trillion ang kanyang net worth. First time yan. At yan ay resulta nung sinasabi namin noon pa na yung ating gobyerno ay hindi gobyerno ng sambayan ng Pilipino, hindi gobyerno para sa Pilipinas, kundi gobyerno para sa mga bilyonaryo at malalaking negosyante sa ating bansa.